strong emotional connection and actively support the person. And often expresses admiration. Kaya nga naman pag may concert ang mga paboritong artista, may kanya-kanyang banner na dala. We love you, Piolo! Tsaka, more focus sila sa entertainment para lang ba magkaroon ng pampalipas oras. Pero ang follower, ito yung deeper na relationship. Someone who support, admires, or believes in a particular person, group, or idea. So sila, ginagawa nilang inspiration yung fina-follow nila. They are more focused on learning, growth, and a shared belief system. And, of course, meron silang loyal and consistency sa support nila, even during challenging times. And they are more involved in the person or group activities. So, tatanungin ko kayo, are you just a fan or a follower of Jesus Christ? Alam nyo, pag kayo ay fan ng ating Panginoong Jesus, ina-admire nyo lang siya dahil nakita nyo na nakakagawa siya ng miracles, nakita nyo na maganda, narinig nyo na maganda sa pandinig nyo yung message na sinabi niya. Pero, pagdating ng time na may nangyari sa inyo, sabi ng mom nyo, Maria, pack your things and we will send you to airport. Yung feelings nyo mapapalay sa Panginoon. Hindi nyo marirecall na nandyan pala siya palagi para sa inyo. Tinalikuran nyo na agad si Lord. Pero pag ikaw ay true follower ni Jesus Christ, siseryosohin mo yung salitaan niya. Accept mo siya as your Lord and personal Savior. Nagpa-water baptize ka. Nilakaran mo yung mga salita niya, nagpagamit ka sa kanyang ministry. At pagdating ng mga problema o tag-unos, may nangyari sa'yo, sabi ng mama, Maria, pack your things, I will send you to the airport. Pero, hindi ka natinag na ganun ang sinabi ng boss sa'yo. Sabi mo, praise the Lord, I know, Lord, that meron kang magandang purpose. You will always realize that God is always there. And you will continue to follow Him. That's the meaning of a true follower of Christ. So, palagi niyong tatandaan ito na ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi palaging bed of roses, na palagi kang may nare-receive na blessing. Lord, kailangan ko ng pang-tuition ni Junjun, ibibigay na niya agad. Lord, pagalingin mo naman ako, ibibigay. Kailangan meron ka rin gawin para ibigay niya yun sa'yo. Amen? At palagi niyong tatandaan na the moment we come to the kingdom of God, the following will happen. Na hindi lang tayo nag-join as a family, but we are soldiers of Christ. Tayo ay ginagamit ng Panginoon dito sa mundong ito para ma-expand ang kanyang kingdom, para ma-reveal ang truth sa mga taong hindi pa nakakaalam ng truth. And we don't just have a Christian walk, hindi lang para sa faith natin, but also meron tayong kahaharapin na Christian warfare. May mga pagsubok na dumadating sa atin na kailangan nating harapin, at yun ay realidad. And we make new friends. Yes, marami tayong naging kaibigan dito sa simbahan, di ba? As a family of Christ. But dahil nga alam mo ang truth, you will also make new enemies. That's why you need to be very careful in the actions that you're showing to the people around us. And the day na naging kaibigan tayo ng ating Panginoon, naging kaaway din tayo ng kaaway. Palagi niyong tatandaan na ang kaaway ay nandyan lang sa tabi-tabi. Pinagmamasdan tayo kung kailan at hanggang kailan tayo maging isang tunay na tagasunod sa ating Panginoon. So sabi nga, pero anong sabi ng Panginoon? Kahit na ganyan man ang nangyayari sa inyo, sumunod kayo sa akin, may mga mangyayaring hindi inaasahan. But sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 10, blessed are those who are persecuted
because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So now we will continue our series on Beatitudes pala. So we have 8 Beatitudes. You know, the first 7 is a number of perfection. So yun pala yung magiging, mangyayari sa atin pag nilakaran natin yun is magiging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. But the 8th Beatitude reminds us kung ano ang mangyayari sa atin. Walang exempted pag ikaw ay true follower ng Panginoong Jesus. You will be persecuted because you are because of spreading or doing righteousness. Amen? Pero di ba, magkasalungat, no? Inuusig ka na nga, pero bakit may blessing? Yan ay aalamin natin as we continue my message today. Okay? So, pag sinimulan natin isa pamuhay ang values and purposes ng Panginoon. No, ang values dito sa mundo at ang values ng Panginoon, contradicting yan. Hindi yan magtugma. At saka, ang tendency niyan, dahil nga ayaw ng ibang tao na naririnig yung truth na galing sa word, ipagtataboyan kanila. Kaya ang early Christians before, naintindihan nila ito ng mabuti. Dahil sinabihan na sila at pinaalalahanan na sila ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga dyan sa John chapter 15, verse 20, if they persecute me, they will persecute you also. Plural, oh. Diba, ang daming nag-persecute sa ating Panginoong Jesus. Tayo din. Hindi lang sa ating family, sa ating community, sa buong mundo, maraming nagpo-persecute sa mga Christians. That's why we need to prepare ourselves. And, nakikita nyo ba, the way we live in this world, hindi na yung ganong kagaya dati na napakagaan. Pero dahil kilala natin ang Panginoon at meron ang buhay ang Panginoon sa atin, nagiging smooth at kaya nating mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kahit na tayo ay inuusig, the Lord will give us wisdom on how to overcome persecution. Kaya nga, there are 2 things to overcome persecution. Sabi dyan, the first one is be real. Be real